Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Ito na ang mga unang balita. Humaba po ang pila ng mga pasahero sa ilang istasyon ng MRT3 dahil sa signaling issue. Mula sa Santolan Station, may unang balita live si EJ Gomez. EJ! Maris, good morning. Ito nga naranasan nahirapan ang ilang commuter sa pagbiyahe nila patungo sa kanilang mga trabaho o eskwela dahil sa aberya na naranasan sa ilang bahagi ng MRT3 ngayong umaga. Ilang pasahero na nga ang pinili na lang bumaba sa bahagi o istasyon ng Quezon Avenue dahil sa haba ng pila. Dito naman sa Santolan Station at kanina nakita natin na panandali ang bumagal ang takbo ng tren. Sa abiso ng MRT3, naiipon ang mga pasahero sa mga istasyon dahil sa signaling issue sa pagitan ng southbound ng Santolan at Ortigas stations. Kasunod ng automatic train protection brake activation, ipinatupad ang 40 km per hour speed restriction for safety driving mula sa istasyon ng southbound ng Santolan patungong Ortigas. Maris, sa pinakahuling advisory ng MRT3, inanunsyo naman ito na 19 na raw na yung bilang ng tren na tumatakbo sa kanilang main line. At dito naman sa kinatatayuan natin, ito yung Santolan, paminsan-minsan na lang yung nakikita natin na pila. Dito yan sa elevator paakyat ng Santolan Station. Ito po ang unang balita mula po rito sa Santolan. EJ Gomez, GMA News. Silipin natin yung sitwasyon sa labas ng Senado. Ngayong may nasa day 2 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May unang balita live si Bam Alegre. Bam. Again, good morning. Kung makikita ninyo sa ating likuran, ito yung transport vehicle na may dala sa mga pulis na naka-assign dito sa security ng Senado. Kahapon, bago mag-alas 6, nandito na sila, marami na yung tropa nila. Ngayon, noticeably, mas kaunti, mag-alas 7 na sponsor na sila konti, pero kompleto pa rin sila ng mga crowd control equipment. Nakatuon yung seguridad dito sa gate ng Senado kung saan may naka-install na CCTV, may K9 unit at lahat din ng mga uniform personnel natin ay naka-assemble doon para tiyakin na may sapat na credentials yung mga sasakyan na papasok. Wala pa tayo nakikita ang mga pagkilos ng anumang grupo na either suporta, protesta sa mga oras na ito. At itong kahabaan naman ng Jokno Boulevard ay nadadaanan pa rin ng mga motorista both lanes sa mga oras na ito. Pero tulad kahapon, ito ay isasara rin sa normal traffic flow kapag ongoing na ang impeachment trial. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay. Bam Alegre, GMA News. Balik sa iyo, Igan. Naniniwala ang bagong halal na impeachment presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero na 16 ang kailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Kahapon, 21 sa 24 na senador lang ang nasa paglilitis dahil 2 ay nakakulong habang nagtatago naman ang isa. Isinusulong ng minority senator sa hilingin sa Sandigan Bayan na makapunta sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa impeachment court. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sinimulan na ang unang beses pa lang nangyayari sa kasaysayan ang pagsalang sa paglilitis ng isang vice-presidente ng Pilipinas. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. 3 senador ang hindi nakadalo. Si Senador Ronald De La Rosa na nagtatago
at mga nakakulong na sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Agad naging mainit ang talakayan nang tutulan ng ilang minority senators ang binuksang proseso para sa pagboto ng bagong presiding officer. Argumenta ni Senador Alan Peter Cayetano, Senate President ang dapat tumayong presiding officer. Bagaman hindi raw ito nakasulat sa saligang batas, ito naman daw ang intensyon ng framers ng 1987 Constitution base sa transcript ng kanilang deliberasyon noon. Institutional integrity. We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. Punto ni Cayetano, nag-ugat ang issue sa kino-question niyang sesyon noong Hunyo kung saan inamyendahan ng impeachment rules para payagan ang eleksyon ng presiding officer ng impeachment. Sagot ni Gatchalian, dumaan ito sa tamang proseso at ang tamang lugar daw para talakayin ang issue ay kapag nasa sesyon ang Senado. No one objected to that resolution and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. We did not follow our rules. So a rule that was passed that did not follow our rules or amendment that was passed that did not follow our rules is void. Sinigundan si Cayetano ng kanyang kapatid. We looked at what the constitutional framers said. What did they say? This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Si Senador Kiko Pangilinan, nagpuntong dinala na ni Cayetano ang usapin sa Supreme Court sa pamamagitan ng petisyong ipawalang bisa ang June 3 session. The matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. The point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order. Sa huli, nagkaroon ng botohan. Pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials, as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court. Objection, Mr. President, and may I allow to... We proceed Objection, to... Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to Yes, explain you're my allowed to objection. object. You're allowed to object, but we will proceed No, Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point. 12 senador ang bumoto kay Escudero, 8 ang tumutol, hindi bumoto si Escudero. Sa pagpapaliwanag ng kanyang pagtutol, may patama si Cayetano kay Escudero. I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside. So there's a problem with, this is my explanation. This is my explanation. To the gentleman This is from factual Taguig. error. With all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand. No, Mr. And President. the presiding officer will strike off. It has all to do with this. Will strike off It has all to do. the I do not, statements Mr. President, pertaining to Senator Mr. Escudero. President, Dahil umiinit na ang usapan, sandaling sinuspend ang trial. Dito na umakyat sa podium si Escudero sa tabi ni Gatchalian para pamunuan ang impeachment court. Sa kanyang opening statement, may paalala si Escudero sa kapwa senator judges. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent, and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself.
Tinalakay rin ni Escudero ang issue kung ilang boto ang kailangan para makonvict ang respondent na si Vice President Duterte. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. Git Escudero, sakaling maglabas ng pasya ang Korte Suprema na iba sa kanyang sinabi, masusunod ang pasya ng Korte Suprema. I think you saw after si Senator Cayetano tried to put it on record na it's the decision of the court na 16. I don't think legally that is the case right now in the sense that it can be brought up again. It still depends na how yung trial will go on, and are there additional arrests that will be made? Are there senators who cannot participate, etc.? Ang House Panel of Prosecutors nagmosyon na basahin ang 4 na articles of impeachment at mag-enter ng tugon ni Duterte o kanyang plea na guilty or not guilty sa bawat article of impeachment. Tinutulan nito ng depensa. Sa huli, tinanggihan ng impeachment court na i-arraign si Duterte. We understand the position of the impeachment court that an entry of plea of not guilty is deemed from the filing of the answer of the respondent. We understand that. But it was our intention really to place it on record, regardless of the decision of the impeachment court, to make it more organized, to make it more responsive to the mandate of the Constitution, and to make it consistent. Tinalakay na rin ang iba pang pending na issue kaugnay sa magiging takbo ng paglilitis. Kaugnay naman sa selyadong kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at mister na si Attorney Manasseh Carpio, nagpa siyang impeachment court na ibalik ito sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Katwiran nila, hindi nila iniutos ang pagsusumite nito. Tungkol dito sa BIR box, no? Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution at hopefully the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. We will reserve our comments for when that time happens or when it actually happens. Humiling naman ang prosecution na ipasabina ang halos 10 bank managers mula sa iba't ibang bangko at branches mula Davao hanggang Metro Manila. Pinalagan ito ng depensa, bagamat ipinag-utos pa rin ng impeachment court ang mga sabina para rito. We will include all our position and as well as our objections on the request with respect to these documents. And what it would seem to the defense would be another 2.0 version of a fishing expedition. Ang minority senators naman, hindi pa rin isinusuko ang dapat anilang pagsali ni na Senador Estrada at Marcoleta sa impeachment court. Baka raw pwede itong hingin sa Sandigan Bayan. Walang nag-object sa mga senator judge mula sa mayorya. Pero para kay Senador Raffy Tulfo, pwede kung manonood lang naman sa TV. Ang hinihingi po namin ay makapunta po sila dito bilang observer. Hindi lang po basta monitor. Ipinag-utos naman ni Presiding Officer Escudero sa Secretariat na i-upload online lahat ng dokumento, memo at ebidensya sa kaso para sa transparency. If a evidence presented is a fruit of the poisonous tree, will we upload that? Insofar as documentary evidence is concerned, it will only be admitted and, if at all, admitted by the court and published once formal offer has been made. Until such time, we will not publish any documentary evidence even after being identified by a witness because it is the formal offer that will determine its admission by the court. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.
Sumasailalim sa medical examination si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa paninikip ng dibdib matapos arestuhin kahapon dahil sa kasong plunder. Inaantabayanan pa kung kailan siya pwedeng iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. May unang balita si Bakit Pulido. Dumating sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta para sa pagdinig sa inihain niyang motion to quash o pagbasura ng kasong plunder. Kasabay niya ng motion ding huwag munang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Pero handa na raw pala ang arrest warrant noong Biyernes pa. Ayon sa mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division, hindi lang ito inilabas noon dahil pa-weekend na. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Dagdag pa ng mahistrado, pinag-aralan nila ng maigi ang mga dokumento at ebidensya at nakitaan nila ito ng probable cause. Posibleng may naganap na krimen kaya nag-issue na ang korte ng warrant. Pero pag-aaralan pa rin daw nila ang motion to quash ni Marcoleta. Pagkatapos ng hearing, pansamantalang dinala si Marcoleta sa opisina ng Clerk of Court ng 3rd Division bago ibalik sa sala ng korte kung saan isinilbi ang warrant of arrest. Sinundo siya ni Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. para dalhin sa Camp Crame para sa booking process. Was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. Paglabas ng korte, nagbigay ng pahayag si Marcoleta. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. Ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas. Ang plunder case ay nag-ugat sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa noong January 2025 bago ang kanyang kampanya sa pagkasenador. Hindi ito idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Paliwanag niya, nakuha niya raw ito bago pang simula ng campaign period, kung kailan hindi pa siya itinuturing na kandidato. Pero giit ng Ombudsman, hindi niya rin ito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dagdag nila, masyado raw malaki ang halaga para ituring na regalo lang, lalo't nakaupo siya noon bilang kongresista. Sakay ng coaster ng PNP, ibinyahe ang senador papuntang Camp Crame. Sumailalim siya sa booking procedures sa opisina ng CIDG kung saan siya kinuna ng fingerprint at mugshot. Pagtitiyak ng PNP, mapapangalagaan ang dignidad ni Marcoleta sa buong proseso. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi ho namin wawalangihin. We are here to arrest him and to have him tried but not to humiliate the person. Ilang saglit lang, inilabas ng CIDG ang senador at isinakay sa ambulansya. Dinala siya sa PNP General Hospital sa loob din ng Camp Crame. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. Nakataas daw ang BP niya? 150 something. Dahil 72 anyos na ang senador, kailangan daw niya ng mas masusing medical examination tulad ng ECG. Nakasalalay ngayon sa mga doktor ng PNP kung kailan siya pwedeng iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan. Bukod kay Marcoleta, ipinaaresto rin ng korte ang 3 kapwa-akusado niya kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong.
sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon. Ayon kay Remulla, naaresto sina defensor at negosyanteng kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa isang coffee shop sa Quezon City. Pero sa isa pang Facebook post, sinabi ni defensor na sumuko sila, hindi inaresto. Matapos ang booking process sa Camp Crame, dinala na sina defensor at Espiritu sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Sir, kamusta? Makukulong na. Iniutos ng korte na idetene ang dalawa sa BJMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. Nababahala raw ang korte sa mga kumakalat na maling impormasyon, kaya't sa pambihirang pagkakataon ay nagbigay sila ng pahayag. Iginiit ni Associate Justice Carl Miranda na magkakaopinyon lang ang korte sa pamamagitan ng kanilang desisyon matapos ang masusing pag-aaral sa kaso. The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our Constitution, the law and the evidence presented by the party. And its role is to ensure that no person is above the law. The court has no politics, guided only, sorry for the third time, the Constitution. Bukod sa arrest warrant, naglabas din ng hold departure order laban sa 4 na akusado. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News. Kinumpirma naman ng PNP-CIDG na naaresto na rin ang kapwa-akusado ni Marcoleta at defensor sa kasong plunder ng negosyanteng si Aristotle Biray. Nahuli siya kagabi sa isang gasolinahan sa Quezon City. Wala siya pahayag. Mamayang gabi o madaling araw bukas, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday ayon sa Pag-asa. Kaya naka-alerto na ang mga nakatira malapit sa coastal area sa Northern Luzon, gaya sa Pangasinan. Yan ang unang balita ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Igan, good morning. At patuloy nga na pinag-iingat at pinaghahanda ng mga otoridad ang mga residente sa posibleng epekto ng Super Typhoon lalo na kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Itinali na ang bubong ng bahay ng pamilya ni Aling Elizabeth sa Barangay Bunuan Gasat, Dagupan City. Paghahanda ito sa posibleng epekto ng malakas na bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamaya o sa Miyerkules. Puputulin din daw ang mga sanga ng punong kahoy malapit sa kanilang bahay. Mainam daw na handa sila, lalo't malapit lang sa dagat ang kanilang bahay. Tinatali po namin yung bahay namin kasi lakas ng hangin dito eh. Pinaghandaan na rin ng lokal na pamahalaan ang magiging epekto ng bagyo. Bagamat hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo, posible raw na maranasan ang malakas na ulan. Pag-usapin namin muna lahat and then yung plan, kasama din namin ang barangay. So yung final plan namin, we will inform the barangay. Sa monitoring ng Pag-asa, walang inaasahang direktang epekto ang malakas na bagyo sa Pangasinan. Pero palalakasin ng malakas na bagyo ang habagat na magdadala ng ulan sa probinsya. Pag nandun na sa extreme northern Luzon na yung binabantayan natin na bagyo, siyempre mag-enhance itong tinatawag natin na weather system natin na habagat. So siyempre magkakaroon tayo ng malalakas na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, inaasahang aabot sa 200 mm ang rainfall amount na mararanasan sa isang araw sa oras na lumakas ang habagat dahil sa bagyo. Igan, sa monitoring ng Pangasinan PD-RRMO ay mas naging madalas na ang mga nararanasang localized thunderstorm sa iba't ibang panig ng probinsya. Kaya naman dito sa Dagupan City ay fully equipped at nakahanda na ang mga gagamiting disaster response equipment mula barangay hanggang city level DRRMO. Igan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Nakaranas sa malalakas na ulan at hangin ng ilang bahagi ng South Cotabato. Sa barangay Sumbakil sa Polomolok, tinangay na malakas na hangin ng watawat na nakasabi sa flagpole. Gayun din ang ilang nakatambak na yero sa isang paaralan. Stranded din ang ilang guro dahil sa masamang panahon. Natumba naman ang ilang puno sa eskwelahan. Tumama ito sa mga kable ng kuryente at humambalang sa mga kalsada.
Walang naiulat na sugatan at dahil naman sa banta ng landslide at flash flood, dulot ng masamang panahon, nagsagawa ng preemptive evacuation ang mga otoridad sa barangay Maligo. Abot sa 55 pamilya ang nanatili ngayon sa iba't ibang evacuation center. Sa bayan naman ng Tantangan, apektado ng baha ang biyahe ng mga motorista. Mapaw kasi ang ilang kanal kasunod ng malakas na ulan. Buwis buhay namang tinawid ng isang mag-anak ang rumaragasang ilog sa Libakaw, Aklan. Dala nila ang labi ng kanilang padre de pamilya para ihatid sa punerarya at maimbalsamo. Ligtas namang nakatawid ang mag-anak. Ay sa Pag-asa, local thunderstorm ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.